What up mga pointers? What up mga 18? So manonood tayo ng mga interview ni Stel, no, sa kay Boy Abunda, no. And siguro titingin na lang ako dito ng mga snippets, hindi yung buo, no? Kasi sabi naman nila, may nagsabi nga na yung mga snippets is andun na rin yung mga gustong sabihin talaga ni Stel regarding dyan. Pero syempre hindi napapalagpasin yung fast talk, no. So eto na, ayoko nang patagalin pa to talaga, ayoko nang patagalin pa. So very excited na ako sa mga sasabihin ni Stel dahil kwela to, no. Kumbaga, alam ko magkiklik talaga sila net ni Boy Abunda, no. And ano lang, disclaimer lang, I'm very 100% sure lalagyan ko yan ng watermark dyan, no? Kasi, ano to, ang property to ng GMA, I'm very sure na mabablock tayo, as in mabablock talaga tayo, no? Hindi nyo talaga mapanood tong video na to, no? Pag nablock tayo, no? So, ayun, ayoko nang patagalin pa, so without further ado, let's all watch this. Ito na ang fast talk. Ito na! Tito Boy, alam niyo ba, yan po yung pinaghandaan ko. I'm ready for this, Tito Boy. Tito Boy. And our time begins now. Army, 18. 18. BTS, Blackpink. Both. Baldag, kaldag. Kaldag. Itlog, manok. Both. Aso, pusa. Both. Gento, ginto. Gento. Blonde hair, red hair. Red hair. Sa SB19, sino ang pinaka-naughty? Say ako po. Sino ang pinaka-chick boy? Patay. Ako na rin. Forever boyfriend. Sino ang habulin Safe. ng girls? Ano na? Ako na rin. Forever boyfriend. Sino ang habulin ng girls? Justin. Sino Oh! ang taken na? Ako po, ng 18. Oh, safe! Hidden talent. Hidden talent. Acting na. Ako po, ng 18. Your hidden talent. Hidden talent. Acting siguro po. Wow, that's exciting. Your best asset. My shoulders. Your favorite. May ano? Wow, that's exciting. Your best asset. My shoulders. Your favorite. My shoulders. Kasi grabe talaga yung build ng shoulders ni Stel. Tama ba? Last. Wow, that's exciting. Your best asset. My shoulders. Your Shoulder favorite nga. SB19 song. Forever hanggang sa huli. Hanggang sa huli. Juliana Chito, sino ang binabantayan mo? Si Coach Chito. Sino ang gusto mong kakampi sa kanila? Si Julian, syempre. Sino ang uutangan mo? Si Coach Billy! Lahat nasabi. Sino ang aagawan mo ng team member? Coach Chito. Money or fame? Post ko lang Dito may kita na talaga si Coach Chito magaling talaga, no? As in, no? Ang galing niya pumili. Talagang si Stel, binabantayan niya si Coach Chito, no? Both. Pareho na. Award or reward? Reward. Lights on or lights off? Lights on. Wow. Happiness or chocolate? Tito Boy, happy po ako pag may chocolate. Best time for happiness? I'm always happy. Complete the sentence. Ako si Stel sa SB19. Ako ang pinaka... Mapagmahal. No! Stel, a number of questions. What is the best and the worst about being famous? Una yun. And what is the best and the worst being forever boyfriend? Sa mga pagkakataon that you guys are overwhelmed, itong kasikatan, itong fame, anong karanasan nyo, the most challenging experience you have na binabalikan nyo to keep your feet on the ground? Uy, sayang. Yun lang. Mas okay talaga pag full pinanood ko. So, yun. Pasensya na, no? Panoorin ko na siya ng buo. Skip na lang natin yung ano. Talaga na-intriga ako. Hindi ko makita yung ibang mga ano eh. So, ito na. Talaga. Paroon natin siya ng buo. Bad trip yan. So, tara. Maraming salamat po sa nagmamasid sa atin sa atub. At sa mga nakikita ay he is doing his first solo live interview today. He is Lagi niya kasama talaga kasi yung forever SB19. boyfriend. He is the boy group power coach of the Voice Generations. At higit sa lahat, I have been part of his journey, kaibigan. Naitay Kapuso, please welcome Stel of SB19! Finally, nice to meet you. Maraming salamat. Congratulations, you make me proud. Alam ko po nanonood ngayon ang iba pang mga members. Yes, Let me po. say hello to Justin, to Ken, to Pablo, and to Josh. Yun, tamang-tama. Memoryado ko yan. It's nice to see you again, Tito Boy. I know. Grabe, tagal na po nung last natin. Proud na proud ako. Ay, maraming I salamat am po, so Tito Boy. proud. Salamat Dahil po. nung mga panahon na nakikita tayo, you were working very hard. You were driven. You were struggling. You were dreaming. Ngayon, Stel, you are world famous. Wow. Wow, Well, thank you, congratulations. Maraming At salamat. naalala ko pa, one of your last guestings
on my show, you were teaching me a step. Ano yun, Yes yung po. move up, point dance. Go up. Move up. Ah, go up. Go up. Actually Okay. po, kanina talaga, nireview na namin Tito Boy. Para mas mabilis na ngayon. So, babalikan lang natin Tito Boy. Balikan lang natin. So, step, Step, close, close, open, open, up. up. Ayan, Tito Pagalingan tayo. Sige nga. 5, 6, 7, 8. Hindi. Isa pa. Nagkamali ho ako. Okay. 5, 6, 7, 8. Yeah, we gonna go up. Ayan! Oh, di ba? Meron akong ganito. Thank you, Iba Stel. talaga si Tito Boy. Maraming, Thank you po, maraming thank you. salamat. Thank you so much, Tito Boy. I am just so proud. Really. Maraming salamat po. Oo, totoo. I am just so proud. Sa Me lahat too. ng naging kwentuhan natin, I am just so proud that you are where you are today because you and your group have worked so hard to get to where you are today. Salamat. Sarap naman nun marinig from Tito Totoo Boy. yun. Salamat po. Oo. And now you are coaching for The Voice. Yes po. Stel, paano ka nagko-coach? Baon mo ba lahat ng hirap na iyong pinagdaanan dito sa iyong coaching? To be honest, Tito Boy, simple lang naman po yung gusto kong iparating din sa mga talent ko. Actually, artist na nga po yung tawag sa kanila. Kasi doon rin po ako nag-start eh. Aspiring artist, performer. Diyan lang kayo. Buksan ko lang Ano aircon. po yung Ang thing init, na sobra. pag may tinuruso, Wait lang, gusto wait mo lang. agad i-perfect. Pero bilang tao ka, hindi mo naman agad ma-adjust yun. So, I give them time to, you know, to adjust and isa puso muna nila kung ano yung sinabi ko. Para ayoko po kasi mararamdaman nila yung pressure from me as their coach or as their, masasabi kong kuya na lang or someone, a friend na talagang gagabay sa kanila. Kasi pag na-pressure ka sa isang bagay, dun mo mas i-overthink yung isang bagay hanggang sa hindi mo magawa. So ayoko ma-feel nila na super, pinipressure ko sila na dapat magawa mo agad to, dapat ganito. And I know na as a performer, may mga time talaga na magkakamali ka. And okay lang sa akin yun. Sabi ko nga po sa kanila, it's okay to make mistake, but hindi ngayon. Like, wag mong gagawin. Okay lang magkamali, pero please, wag ngayon. Tama. Like ko sinasabi sa kanila. Itong sinasabi mo ngayon, Stel, ikaw ba ito, nung nag-uumpisa ka, ikaw ba ito na, halimbawa pag tinuturuan, ayaw mong pinipressure, and kasi alam ko, you trained for many, many years. Yes po. So pag may bagong itinuturo na kanta, halimbawa at sayaw, Ito lang I'm a living proof na totoo yung sinasabi ni Stel, no. Mabilisan lang kahit wala pang 1 minute, no. Tinuturuan ako ni Stel before na sumasayaw kami, magagrupo kami sa isang sayaw, no. Tinuturuan niya ako, sobrang patient niya talaga, sobrang grabe yung patience niya, no. Hindi siya nagalit sa akin, hindi niya ako sinisigawan, like sinasabi niya, "Kuya Peds, kaya yan, let's go." Minamotivate pa niya ako, like nagkamali ako, as in sobrang nagkamali ako sa isang part. Ito yan, Kuya Peds, ang gagawin niya, so ituturo pa niya ng mas detalye na para mas maintindihan ko, and mapasabi ako, kaya pala, ganun pala, no. So si Stel, sobrang pasensyoso niyan, sobrang bait. I'm a living proof na yung mga sinasabi ni Stel, sobrang totoo. Talagang hindi siya nagagalit sa mga tao, hindi siya hinahayaan niya, ayaw niya i-pressure yung tao, no. Kumbaga, gagawa siya ng paraan para maturuan yung tao na yon para makuha niya talaga, no. So, totoo yung sinasabi niya, hindi to mga mabulaklak na words lang. you don't go for perfection. Inilalagay mo muna sa puso hanggat lumabas na natural. Opo. Oh, ikaw yun. Ako po yung And do not Boy. commit mistake. You can commit mistakes, pero kung magkakamali ka man, not now. Wag ngayon. So lahat itong sinasabi mo sa mga talents mo, sa'yo nang Yes galing, po. ikaw yun. Ako po yun, Tito Boy. Kasi Tama. pag sinasariwa ko po yung mga nangyari sa amin before, talagang yung mistake, inevitable po yan eh. Like, hindi Right. talaga siya mapipigilan. But as a human, hindi tayo perfecto. Madadaanan natin lahat. At pag may sinabi sa akin, normally po, isa sa puso ko po yan. Kasi ang pangit naman po kung gagawin ko siya agad-agad and hindi siya genuinely mapapakita sa audience or halatang pilit. So dapat po ramdamin ko siya, isa puso, isa utak ko, bago ko siya totally mapakita sa tao kung ano talaga yung gusto kong iparating sa kanila. Stel, ano ang pakiramdam? Nakatabi mo si Chito Miranda, Billy Crawford, Julian San Jose. Was there a moment na na-overwhelm ka? Sobra, Tito Boy. Nung in-offer pa lang po sa akin tong project na to, sabi ko na lang po sa sarili ko, talaga, like, nakikita na nila ako as coach ng The Voice. Kasi never in my wildest dream na makikita ko yung sarili ko dun sa chair na yun. And to be part of the set, amazing set ng coaches with Julian, of course, si Coach Billy and Coach Chito. Grabe, mga
ina-idolize po yan ng parents ko. Like, parents ko na po talaga yung nakakakilala sa kanila. But kilala ko po sila. And I'm very happy and overwhelmed. Kasi meron di ba, and post ko lang, super may blessed na papaligid. isang interview na sinabi niya na idol kayo ng mga parents ko. Parang sinabi ni Stel doon is, parang ang tatanda talaga ng mga coaches na kasama niya. No? So parang, parang na-offend doon. Pero parang joking, parang nagbibiro-biro lang sila rin. No? Parang na-ouch sila, Billy at saka si Chito doon. Tiran ako ng sobrang kilalang tao and of course, sobrang talented nila. Wala No, I mean, masabi. let's make it very clear. Julian is a superstar. I mean, Yes. halos isang taon lamang yan ang diferensya Yes. ninyo. Para klaro lamang. Of course, Chito is a legend in this business. Super. Pero anong ang reaksyon ni Ken, anong reaksyon ni Josh, anong reaksyon ni Pablo, ni Justin, noong in-offer ka nito? Sabi po nila sa akin, Stel, pag di mo pa tinanggap yung project na yan, di na namin alam ano gagawin sa'yo. Kasi Tito Boy, ako po, bilang nasa part ako ng SB19, sobrang mapili po ako sa mga projects na pwede kong tanggapin. Kasi po ako, gusto ko po prioritize yung group muna. Like, nasa SB19 ako, so yung gagawin ko is all about SB19. So, but when this project po approaches me, sabi ko, bigatin to. Like, parang hindi ko alam paano ko to i-take, but with the help of my group, my team, my family, sila yung nagpakita at nagparamdam sa akin na you really deserve that spot. Like, kunin mo na. And binigay yan sa'yo kasi alam nilang kaya mo and dapat tanggapin mo ng buong puso. I was so excited to be here today kasi magpapaturo ako sa'yo ng Gento. Okay Ay. ba? You wanna learn Gento? Pati Gento? Kaya gagawin natin yan. Okay po. Pero ito, pumasok lamang sa isipan ngayon. You guys still stay together? Hindi na po. Hindi na. Kasi sasabihin ko sana, ikaw pa bang nagtatapon ng basura? Naalala ko yan. Ikaw pa bang pinakamatagal sa banyo? Ikaw pa ba? Naalala mo yun? Siguro po kung magkakasama kami, same pa rin po. Ako Same pa pa rin rin. pinakamatagal sa CR. Medyo may pagkamatakaw. Naalala ko Ako yun. pa rin po yan. Kayo yun. Opo. No, and you also guys take care of your fans. 18, is that the way you pronounce it? Yes po, 18. Your fan army who won and natalo po ang ilang mga fan armies ng iba't ibang international artists katulad ni Selena Gomez, am I right? And Taylor Swift. This was the Billboard Fan Army Face Off 2023. Yes po. Congratulations. Thank you so Ano much. ang maraming membro nasa studio ngayon. What do you wanna tell 18? Sa 18, parang lahat naman po ng words kung gaano kami ka-thankful and ka-overwhelmed sa support nila na sabi na namin. But yung mga ganong klaseng nangyayari sa career namin, like nananalo ng awards, na acknowledge kami not only here in the Philippines but also international. It's all because of them, po Tito Boy. Kasi kung hindi talaga sa kanila, kung hindi dahil sila naniniwala sa amin before, baka wala nga pong SB19 talaga ngayon. So, Tama. lahat po ng ginagawa nila para sa amin, super na-appreciate po namin. But also, we do our part to, to showcase our skill, na ipakita yung kultura ng Pilipinas, gaano katalento ang mga Pinoy, how we love our culture, our roots. Yun po yung pinapakita namin. And sila na po yung gumagawa ng ibang bagay na pag-promote din sa group namin, which is we really love. Continue to do what you do because you're not only making yourselves and your families proud, you're making this country proud. Pero balikan lamang natin, bago pa magkaroon ng SB19, kayo ni Josh would join contests, Yes, di ba? Seon. And one time, kayo napunta sa South Korea, sa Seoul, I think, kung Yes, di ako nagkakamali. Seon. And BTS you got the na-meet nila. chance to meet BTS. Wow! Yes po, totoo Naalala po mo yan, yun, Tito. no? Opo. Kumusta yung experience na yun? Yung experience na yun, Tito Boy, hanggang ngayon sobrang fresh pa rin sa utak ko. Kasi nung time po na yun, parang, rin po sila, starting pa sila nun, na group nun. And, yung You know, era po let's nila go! is parang danger pa. So ayan, ito si Stel. Yan, si Stel. And yan, si Ate Candy, Ate Lala. Si Jalu of Yara. Yan, si Josh. And then si Kit, legit status. And then si Baron, no? Let's go. Lahat yan, mga friendship natin yan. So yung song po nila na Danger, yun po yung pinopromote nila. And we were very lucky na kami yung Filipino cover group na pinadala ng Philippines that time to compete with other countries. And super thankful din kami na pumayag yung management nila na ma-meet namin sila backstage. And for them, sabi nila, happy rin sila na na-meet kami kasi kami daw po yung first Filipino cover group na na-meet nila. So we're very happy and very lucky to have that interaction with them that time. So super happy and blessed po kami na hanggang ngayon sa riba pa po sa isip ko yung nangyari that Pag time. nagkasalubong muli kayo, pakikumusta na lang. Opo, Mga kaibigan mga natin karating yan. po. Pero still nakakatuwa kasi when you do your concerts,
may isang portion talaga na hindi magkamayaw ang inyong mga Nako. 18. Nako. Hindi nga, dahil sa ginagawa niyong... I want you. Paano ba yun? I want you yata kasi yan. Ako, I always want to learn. Oo. Paano ba ang kaldag? Yung sa Gento po kasi may kaldag po talaga. Mamaya, tuturuan mo ng Opo. Gento. Hindi pa ito, pero yung Opo. kaldag lang. Pero may isa po kaming kaldag daw na ginagawa na gustong-gusto natin. Daw dahil hindi ito sinadya? Hindi po siya talaga kaldag eh. Hindi siya kaldag. Nasa step po namin siya ng I want you. So pag Sabi gagawin na ko I siya want you. ngayon, Sige. bilangan ko na lang. Okay. Pakita ko muna sa Tito Boy. So Okay. ganito po siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bam, bam. Maganda naman. Huwag mo na ipagawa sa akin. Drop siya ng knees, hindi siya kaldag. Kumbaga open lang yung knees kaya nagda-drop sila. Ganun na lang. Oo. Pero yung pagluhod-luhod, masakit na po ang aking tuhod. Let's do fast talks. Fast talk. So tapos ko na to kanina. So skip na to. Tito Boy, alam niyo ba, yan po yung pinaghanda. At nabalikan nyo, this is the best in the world. Sel, a number of questions. What is the best and the worst about being famous? Una yun. And what is the best and the worst being forever boyfriend? Sa mga pagkakataon that you guys are overwhelmed, itong kasikatan, itong fame, anong karanasan nyo, the most challenging experience you have na binabalikan nyo to keep your feet on the ground? At ang Gento na sayawan, lahat po yan magaganap sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy of the Voice Generation. Let's go. Yes po, mga kapuso na nanonood ngayon, iniimbitahan ko po kayo na laging manood ng The Voice Generation. Every Sunday po yan, 7 p.m. pagkatapos ng Bubble Gang. Napapag-usapan lang natin, sabi ko nga, I just wanna make it clear, kayo sa SB19, okay sa inyo magkaroon ng mga solo projects. Yes no? po. Ganda. Kasi Pero po, priority nyo ang schedule Yes. ang SB19. okay po sa amin tumanggap ng solo projects basta hindi po na babangga yung schedule ng group. Kasi ang sabi nga po namin, ayaw namin na nakakahon kami ng 5 lang and we know na each one of us may gustong i-pursue. So bakit namin siya pipigilan i-pursue kung ano yung gusto Tama. niya? Doon siya mag-grow. Ayaw The namin best siya. and the worst about being famous, Stel. Ang best po, syempre, ito, like, syempre, kumikita. And syempre, we can provide for our family. Nakakuha namin gusto namin. May mga need and wants din po kami. But, ang kabaliktaran po nun, syempre, dahil nga po nakikilala kami, mas wala po kaming time with our family. So, hindi namin sila masyado nakikita. Hindi namin sila nakakasama. Especially now na nakatira kami na dito na sa area na malapit. Para malapit na sa work and hindi na kami makahassle. And other thing po is, wala na po kaming freedom to go outside. So, hindi naman kami malabas talaga. Pero yung simpleng pagbumol sana po na gusto namin gawin, hindi na talaga namin magagawa. Grabe talaga yung mga paparazzi, may nakita ka nun. Instances po na talagang may mga taong nakakilala. Okay lang sa amin yun, pero minsan po talaga kasi nadudumog. And ayaw po namin mag-cause ng commotion sa isang lugar na maabala yung mga tao. So, we choose to stay na lang sa bahay. The price you have to pay for fame. Pero alam mo, sa tatlo nating pag-uusap in the past, kayo bumabalik kayo. Not just you, but yung mga ibang boys, you would always talk about your family. Kasi naalala ko may mga pinagdaanan kayong panahon na nababawasan na yung mga naniniwala sa inyo. Ang dami yung nag-umpisa, tapos dahan-dahan, nababawasan. But I remember you guys very clearly kasi kami nandito kami, hindi lamang para sa amin, pero para sa aming mga pamilya, Yes. para sa aming mga pangarap. And then, I still hear that from you today, di ba? Napakasarap lang pakinggan. How does it feel to be the forever boyfriend Wow. 18. Actually po, ng 18? for me, naisip ko lang po yun na gawing tagline sa mga concerts namin. Kasi meron po kaming inside joke ng 18 yun, na parang gino-joke nila sa akin before. Sandali lang, you know why? Para lang may konteksto. May inside joke kayo because ikaw yung pinaka you're the most responsive to, Yes po, to ako 18. yung pinakamakulit, Ikaw nakikiusap sa Yun, kanila. anyway, go. So, meron pong one time na in-interview kami, hindi ko na po maalala kung anong interview. Tinanong ako kung meron akong girlfriend and sinabi ko wala. Tapos lahat sila nagtampo sa social media na parang, wala ka palang girlfriend, so ano kami? So sabi ko, gusto ko pala ng ganitong klaseng biruan, gusto ko, okay. So, ever since po, sabi ko, sige, dahil ganyan gusto nyo, ako na yung forever boyfriend nyo. So, sa mga post ko, sa lahat ng lines na sinasabi ko, or mga spills ko sa concert namin, lagi ko silang i-include na ako yung boyfriend nila. Which is, nakakatuwa kasi meron kaming ganong interaction. Pero, ano po yun, may boundaries pa din. Like, hindi talaga siya super sineseryoso ng 18. Parang tawagan Natutuwa lang. ako na meron kaming klaseng ganong connection.
That's right. Kumbaga yun ang conversation ninyo. Yes po. Itatawid ko lang yun. Sa personal na buhay, are you single? Yes po. Okay. At least na itanong. Pero taken ng 18. Taken ng 18. Taken. Single but taken by 18. 18, yeah. Okay. Kwento. Ang BTS, may kwento to eh. When they were training, na parang pareho kayo. Naghihiraman ng damit, ang daming pinagdaanan, di ba? They went through the ringer. They went through hard times, etc. Ngayon sa mga panahong ito that you have become very famous, Stel, at pag lahat naman, this is a celebrity business, this is a fame business, may mga panahon na hindi man dumating sa ulo, but it can overwhelm. Yes po. Sa mga panahon na ganito, anong karanasan ninyo bilang grupo ang inyong binabalikan para maibalik ang inyong mga paa sa lupa? Naalala ko lang po palagi nung time na nagsisimula kami, may naniniwala sa amin, yes, pero hindi po siya katulad ng mga taong naniniwala sa amin ngayon. Like, we have the support system before, pero hindi ka strong na ngayon. So, kung hayaan namin na umabot sa ulo namin yung yabang or kung ano kami ngayon, pag pinaabot namin yung dito, Tito Boy, I'm sure, kung gaano kabilis yung pag-angat namin Ganun din kabilis. ganun din kabilis Tama. yung nagapak namin sa lupa. So, we always make sure na walang magbabago sa atin kasi nag-start tayong ganito, dapat matapos tayo or mag-stay tayo kung na ganito pa rin. Kasi parang pangit naman po na magbabago kami dahil nagbago lang kami or magbabago kami dahil sa mga taong tumulong sa amin. Parang hindi dapat gano'n. At naniniwala ako, because also in one of my interviews na yun alam mo natutunan ko sa inyo, naalala mo na pag nagkakaproblema kayo, naghahawakan kayo ng Yes po, kamay, yes circle, po. Circle po. and then you would do the Naghahagan. SB19 hug. Alam niyo po ang kanilang ginagawa, lahat pag nagkakahawakan ng kamay, nagsasabihan lahat ng problema. Stel, ayoko yung ginawa mo sa kanina, hindi mo ako tinirhan ng ulam. Masama ang loob ko sa iyo, di ba? Opo, You would be in a circle, tapos sinasabi lahat ang mga pinakamahihirap na sabihin. You did that? Yes po. Do you still do that today? Ngayon po, madalas na po kayo mag-open forum. Oo, open forum na. Opo, harap-harapan na po And then talaga you had dito that eh. hug. Paano yung hug? Sorry kung di kita natirahan ng ulam. Oo, totoo yan. At saka alam nyo, the last time I spoke to you, kayo yung nagsasabing, halimbawa, Ken, Pablo, I love you. Pasensya ka na sa nasabi ko. Sarap, no? At sana ipagpatuloy nyo yun because Brotherhood. The whole country is rooting for Ay, you. thank you so much po. Gento. Gento po tayo dito. Ito ang ending nito. para sabi ni Boy Abunda, Gento. Tapos at the back of his mind, shit, alam ko mahirap to. Gento. Gento po. Gento po hindi to. Ito po ang tinatawag nilang kaldag talaga dito po. Ayan. Ito po. So, ang kamay po natin. Everybody, ito na po. Chang Susan, gusto mo sumali? Okay ka na? Halika na. Lahat halika po, na. lahat po, lahat Halika po, na, lahat lahat po. tayo. Halika na. Chang Susan, halika na. Oo, Gento. Dito ka, dito ka. Oo, sige. So, kailangan lang po, Stel, yan si Chang Susan Hello po. po. Okay, go. kailangan lang po nakaturo sa baba. Nakaturo sa baba, Nakahawak sa pants sa pants. at kumakaldag po. 1, 2, 3, 4. Apat na beses po. 4. 4. Okay. Tas ulit lang po Ulit dito. lang, sige. Okay, let's do it. 5, 6. Chang Susan, galingan mo. Ready? Okay, go. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Repeat. 1, 2, 3. Repeat. And 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. Galing. Thank you po. Mas magaling ka sa akin, ha, Chang Susan. So hindi na lang pwede i-play yung Gento for copyright issues. Alam ko yan. I'm really happy that we did this conversation and looking forward to the many conversations na gagawin pa natin. Yes po. At sobrang Mabuhay nag-enjoy ka. ako po today. Sobrang nag-enjoy. Mabuhay ang Voice Generation. Maraming salamat. Mabuhay ang SB19. Thank you so much. Mabuhay ang 18. Woo! Mabuhay ang lahat! Nay, tay, kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy po. Nakaka sa outfit ni Stel, Stel, parang cowboy Maraming na salamat po fashionista. sa inyong suporta kay Stel at sa SB19 at sa Voice Generation. Salamat po. Be kind, make your nanay and tatay proud. And hashtag say thank you. And let's talk again tomorrow. Goodbye for now. Sobrang natuwa lang ako kasi napaka-humble pa rin still up to now, up to this day. No? May kita mo sa salita niya na talagang andun siya. And alam ko kung paano siya magsalita before. And the way he talks right now is ganun na ganun pa rin talaga siya. Na napakamalumanay, walang halong yabang, walang halong kung ano man. No? Kaya sobrang natutuwa talaga ako kay Stel. No? Kaya alam ko marami pa, malayo pang mararating net.
sorry. Malayo pang mararating na itong batang to, no? As in, sobrang layo pa talaga na. And I'm hoping na suportahan pa natin to. Ito yung mga talentong dapat sinusuportahan natin, no? Kaya, ayan. Shoutout kay Estel. Shoutout sa buong crew ng SB19. Salamat sa management, sa lahat na sumusuporta. And syempre, especially, maraming salamat sa 18. So, ayun. Kung may request pa comment na below, message nyo sa Facebook page ng Point of Pen. So, this is Point of Pen signing out. Peace. That's it.